Ito nga po pala mga idol yung damo kung ituring sa ibang lugar na ginagawang suman dito sa Samar. Hindi ko nga lang alam mga idol kung anong tawag nila dito. Pero bago nga pala tayo makagawa ng suman mga idol, tara samahan nyo nga muna kami ni nanay na maghanap nga ng mga ligaw na aluro. Ang dami ko nga palang nabasang comment tungkol dito, hindi daw ito kinakain sa kanilang lugar. Damo lang daw ito sa kanila. Pero ang hindi nila alam mga idol, bukod sa nilalaga ay ginagawa itong suman dito sa Samar. Noong bata pa kasi kami mga idol ay madalas namin itong pananghalian dito sa probinsya. Kayo po ba mga idol, nakatikim na rin po ba kayo nito? Sa mga hindi nga po pala nakakaalam mga idol, ang tawag nga po pala nito dito sa Samar ay aluro. Pagdating nga po pala namin sa bahay mga idol ay agad-agad na nga itong nilinisan ni nanay. Hindi basta-basta mga idol yung paglilinis nito kasi isa-isahin mo nga silang tatanggalan ng balat. Dapat ay wala talagang makitang dumi o buhangin sa kanya. Minsan nga mga idol ay gumagamit pa nga kami ng brush para mas maging malinis talaga. Sa mga nagtatanong nga po pala, hindi nga po pala ito mga idol ginagadgad, bagkus ito ay binabayo. Sa mga gagawa nga po pala nito mga idol, wag nyong lahat sabay-sabay babayuhin itong aluro. Yung katas kasi nito mga idol yung kakailanganin natin sa paggawa ng suman. O di ba mga idol, parang gumagawa lang tayo ng nilupak. At dito sa planggana mga idol ay uumpisa na nga natin yung pagpipiga. Umamit na nga tayo mga idol ng tela para mas maganda talaga yung pagkakapiga. Dahil hindi nga po pala pinong-pino yung unang batch mga idol. Kaya naman pagkatapos pigaan mga idol ay muli na naman nga nating babayuhin yung pangalawang batch. Sayang naman mga idol pag hindi natin ito binayo ulit kasi meron pa naman itong katas. Yung harina nito mga idol yung puti yung gagamitin natin sa paggawa ng suman. At yung napiga mga idol ay tatapon na nga natin ito kasi wala naman itong gamit. Aabot nga po pala mga idol ng 3 oras bago natin itong tanggalan ng tubig. At para mas maging masarap nga kaya naman gagamit nga tayo dito ng butong pero yung kalahati lang yung ating magagamit. Umabas nga muna ako mga idol ng saglit para makakuha nga tayo ng dahon. Ilalaig pa kasi natin to mga idol bago natin ito punasan ng maayos. Makalipas ang 3 oras mga idol ay tatanggalan na nga natin ito ng tubig. So ito na nga mga idol yung kanyang harina na gagawin nating suman. Medyo hawig din siya mga idol sa harina nga ng kamuting kahoy. Mga simpleng sangkap lang naman mga idol yung ilalagay natin. Nilagyan ko lang naman siya ng kunting butong at saka itong vanilla. At syempre itong asukal na magpapatamis sa kanya. O di ba mga idol, napakasimple lang ng mga sangkap na ginamit. Makakagawa na tayo ng suman na gawa sa aluro. Napakadali lang naman ang pagbabalot mga idol kaya siguradong matututo ka agad. Sa buong buhay ko mga idol ay ngayon lang din talaga ako makakatikim ng suman na gawa sa aluro. Kaya naman excited na nga akong maluto ito mga idol. So ayan mga idol, umabot lang naman ito ng 30 minutos bago nga ito tuluyang maluto. Sa wakas ay matitikman ko na nga mga idol ang pinagmamalaki nga ng mga lulot-lula itong suman na gawa sa aluro. Grabe mga idol, hindi nga ako makapaniwala na masarap pala talaga ito. Napakalagkit nito at napakasarap nga nguya-nguyain. Kaya ang kaso ay bitin nga mga idol kasi 5 piraso lang yung nagawa. Kung inyo pong nagustuhan ang content natin mga idol, paki-like and share na lamang po. Salamat!